Sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng mga dalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ay sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Hangad po namin na makinabang kayo sa gagawin po nating pagtalakay. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si kapatid na Jerry Luar Jr. Makakasama po natin sa pagkakataong itong kapatid na E.R. Roderos. Magandang araw sa iyo, kapatid na E.R. Magandang araw din, kapatid na Jerry, at magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nawa po ay pakinabangan natin ang ganitong mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na E.R., simulan na natin ang inihanda nating pagtalakay. Sa panahon nating ito ngayon, ang isa sa layunin kung bakit ang tao ay nagsasagawa ng pagkilala o paglilingkod sa kinikilala niyang Diyos ay sa pag-asa niyang sa pamamagitan niyaon ay makararating siya doon sa bayang banal o magtatamo ng kaligtasan ng kaluluwa. Totoo yan, kapatid na Jerry. Marami tayong mga kababayan na sincere o buong puso kung ang pag-uusapan ay paglalaan nila ng panahon, ng effort nila, doon sa ginagawa nilang paglilingkod sa kinikilala nilang Diyos. O kaya naman doon sa organisasyon o relihiyon na kinaaniban nila. Sa layunin po na sila umaasa na sa mga effort o mga ginagawa nilang yon, magkakamit sila ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan. Yan ngayon ang ating talakayin. Alinsunod sa pagtuturo ng banal na kasulatan o ng Biblia. Sino ang mga taong tinitiyak na maliligtas? Pakinggan nun natin ang sagot sa atin dito sa Daniel sa 12:1 sa pagkakaliwat sa ating wika. Ganito ang pahayag ng Biblia. Daniel, sa panahong iyon ay tatayo ang dakilang prinsipe na si Miguel. Si Miguel ang nagbabantay sa iyong bayan. Magkakaroon ng panahon ng matinding kaguluhan. Ang pinakamalubhang panahon mula nang magkaroon ng mga bansa sa daigdig. Ngunit sa panahong iyon, bawat isa sa iyong bayan na masusumpungan ng pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay ay maliligtas. Kapatid na Jerry, para matiyak ng tao na yung pangalan niya ay nakatala doon sa langit o katumbas ay maliligtas, una, kailangan nasa bayan siya ng Diyos. Kung sinong nasa bayan ng Diyos ang tiyak na maliligtas, kailangan nakatala yung kanyang pangalan doon sa aklat ng buhay sa langit. Sa makatwid, mga mahal naming taga-subaybay, sa liwanag po ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na binasa po sa atin, ngayon pa lang, maaari na pong matiyak ng tao kung kasama siya sa maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Kailangan po ay tiyakin niya yung pangalan niya. Matatagpo ang nakasulat doon po sa aklat ng buhay po sa langit. Kapatid na E.R., paano pa pinatunay ng banal na kasulatan na ang mga taong maliligtas nakatala ang pangalan doon sa aklat ng buhay sa langit? Ano ba ang tiniyak ng banal na kasulatan kapag ka ang tao, yung pangalan niya, hindi nakatala doon sa aklat ng buhay sa langit? Ganito naman ang mababasa po natin dito sa Apokalipsis sa 20 at 15. Dinggin natin ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Apokalipsis 20:15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kapatid na Jerry, kasawian ang sasapit doon sa mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Katunayan, ang sabi ng Biblia, kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Katumbas nito ay parurusahan o hindi maliligtas. Paano magagawang tiyakin ng tao
na yung pangalan niya nakatala doon sa aklat ng buhay sa langit. Nasa langit yun, samantalang ang tao narito pa ngayon sa lupa. Pakinggan natin ang nakasulat dito sa Mateo sa 18:18. Dinggin po natin, mga mahal na taga-subaybay. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Anumang talian ninyo sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang kalagan ninyo sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang binasa nating talata, kapatid na Jerry, ay pahayag ito ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya dun sa kanyang mga kausap, anumang talian ninyo sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang kalagan ninyo sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang kausap dito ng Panginoong Hesukristo na binigyan niya ng karapatang magtali at magkalag ay ang mga apostol na siyang namahala sa Iglesia ni Kristo nung ang Panginoong Hesukristo umakyat na sa langit. Bakit sa pamamagitan ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo, matatalian ang tao dito sa lupa, kaya matatalian din doon sa langit? Ano ba ang karapatang ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo? Alinsunod sa binasa natin, kapatid na Jerry, anumang talian ninyo sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang kalagan ninyo sa lupa ay kakalagan sa langit. Sana napansin ito ng ating mga taga-subaybay. Binigyan ng karapatan ang pamamahala na magtali at magkalag. Yung tinalian nila sa lupa, tinatalian din sa langit. Katumbas yung pinagtibay nila dito sa lupa, pinagtitibay din sa langit. Ano naman yung panali na ang may karapatang magtali niyaon dito sa lupa ay ang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo? At tinitiyak nga, pag natalian nila, natatalian din doon sa langit. Pakinggan natin ang sagot dito naman sa Kawikaan sa 3:1 at 3. Dinggin po natin, mga mahal na taga-subaybay, ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikintal mo sa iyong puso. Ang panali ay ang mga utos o mga salita, mga aral ng ating Panginoong Diyos na siya ring katotohanan. Mga mahal namin taga-subaybay, hindi pala tayo maaaring matalian dito sa lupa at gayon din doon sa langit kung hindi natin tatanggapin ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Mamaya po, kapatid na ER, sa ating pagbabalik, ipaglingkod natin paano yung pagtatali ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. At sino lamang ang binigyan ng karapatang magsagawa ng pagtatali sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, at nasaan kaya yung mga tao na natalian na ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, sapagkat sila yung nasa kalagayang ang pangalan po ay nakatala na po doon sa aklat ng buhay sa langit. Samantala, magpapakilala lamang po muna ang ating himpilan. Magbabalik po ang palatuntunang ang Iglesia ni Kristo. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang palatuntunang ang Iglesia ni Kristo. Patuloy nyo kaming kasama sa pagtalakay. Ako po si kapatid na Jerry Luar Jr. at kasama pa rin natin ang kapatid na E.R. Roderos. Bago tayo magpatuloy sa ginagawa nating pagtalakay, kapatid na ER, batiin lang natin ang mga taga-subaybay natin dyan po sa distrito ng South Korea. Magandang araw po sa inyong lahat. Binabati rin ho natin, kapatid na Jerry, ang lahat ng mga sumusubaybay. Kasama na po ang mga panauhin mula po dyan sa distrito ng Maynila. Welcome po kayo sa ganitong palatuntunan ng Iglesia ni Cristo. Nawa ay pakinabangan natin yung leksyon o paksa na ating tinatalakay. Bago natin puntahan yung pagsagot sa iniwan nating mga katanungan, kapatid na ER, ay tinalakay po namin sa unahan ng ating programa na ang mga taong nakatitiyak na maliligtas pagdating ng araw ng paghukom
ay yung mga tao lamang na ang pangalan ay matatagpuan o masusumpungang nakatala po doon sa aklat ng buhay sa langit. At upang matala po doon ang ating pangalan, ay kailangan po talian muna tayo dito sa lupa para matalian doon sa langit. At ang pagtatali po ay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Yan ay itiniwala sa pamamahala sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ay ating sagutin na yung mga katanungang iniwan natin. Kapatid na ER, paano ang pagtatali sa tao ng mga salita ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan natin ang sagot dito naman sa Marcos. Sa 16:15 hanggang sa 16, ganito ang atin pong mababasa. Pakinggan po natin mga mahal na taga-subaybay. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kapatid na Jerry, kapag ang tao ay naturuan ng ebanghelyo o ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, yan yung pagkakataon na siya ay tinatalian ng mga salita ng Diyos. Teka muna, kapatid na ER. Ibig bang sabihin yan, lahat ng mga nagpapakilalang mangangaral at gumagamit ng Biblia ay nakapagtatali ng salita ng Diyos at yung kayang napangaralan nila, ang ibig bang sabihin nun ay natalian na rin doon sa langit? Hindi po, kapatid na Jerry, sapagkat ang may karapatan sa pagtatali o pagtuturo ng mga salita ng Diyos ay ang tunay na sugo at ang pamamahala sa loob ng tunay na iglesia. Mababasa natin yan sa Roma 10:15 at sa Colosas 1:25. Kaya kapag ka hindi tunay na sugo at hindi ang pamamahala sa loob ng iglesia ni Kristo ang nangaral, hindi po matatalian yung napangaralan nila. Nangangahulugan ba naman na lahat ng nakapakinig sa pangangaral ng mga sinugo ng ating Panginoon Diyos ay natalian na sila dito sa lupa at natalian na rin sila doon sa langit? Hindi rin, kapatid na Jerry, sapagkat yung napangaralan para po talagang siya'y natalian na doon sa langit o nakatala na yung pangalan niya, binanggit din sa pahayag ng Panginoong Jesucristo. Yung napangaralan, kailangan sumampalataya. Yung sumampalataya, dapat makarating hanggang sa pagtanggap ng bautismo. Saan matatagpuan yung mga tunay na sumampalataya sa pangangaral ng mga tunay na sinugo at sila ay tumanggap ng tunay na bautismo? Sa unang Korinto 12 at 13, ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging sangkap ng isang katawan at tayo'y umiinom sa iisang espiritu. Ang tumanggap ng tunay na bautismo ayon sa pahayag ng Biblia ay naging sangkap ng iisang katawan. Alin ang iisang katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Na doon lamang matatagpuan ang mga sumampalataya at natalian ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ganito naman ang mababasa natin dito sa Colosas. Sa 1:18, pakinggan natin ang pagtuturo ng banal na kasulatan. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan na kinaroroonan po ng mga nabautismuhan o ng mga natalian dito sa lupa, na yung kanilang pangalan nakatala sa langit ay walang iba kundi ang iglesia. Kapatid na ER, mayroon bang mababasa sa Biblia na iglesia, yung mga kaanib o miyembro nakatala doon sa langit? Meron po, kapatid na Jerry. Pakinggan natin dito sa Hebreo, sa 12:23, sa pagkakaliwat sa ating wika, dinggin natin itong pahayag sa atin ng Biblia. At sa iglesia na binubuo ng lahat ng nakatala sa langit,
at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga tinubos na nasa langit, mga pinasakdal na. Alinsunod sa pahayag ng banal na kasulatan, sa iglesia na binubuo ng lahat ng nakatala sa langit. Merong iglesia na pinatutunayan ng Biblia na yung mga kaanib o mga miyembro nakatala doon sa langit. Mga mahal po naming taga-subaybay, napakahalaga po na sa iglesyang binabanggit sa binasa ng kapatid na Iar mula sa Biblia, doon tayo maging kaanib, doon tayo maging kabilang, upang nang sa ganon, yung pangalan po natin tinitiyak, nakatala po doon sa langit. Balikan natin yung talatang binasa nyo kapatid na Iar. Ano ang pangalan ng iglesyang ang mga kaanib, ang pangalan ay nakatala doon sa langit? Ang binasa natin kanina, kapatid na Jerry, ay sa Hebreo 12:23 ng Saling the Living Bible. Ngayon ay babasahin naman natin yung nakasulat sa Hebreo pa rin, sa 12:22 hanggang sa 23. Dito naman sa The Remedy New Testament, sa pagkakaliwat na rin sa ating wika, ganito ang pahayag sa atin, pakinggan nun natin. Subalit nakarating na kayo sa katotohanan. Narito lamang tumutukoy ang mga simbolo sa bundok ng Sion, ang bagong Jerusalem, ang makalangit na lunsod ng Diyos na buhay, at kayo ay bahagi ng lunsod na iyon. Nakisama kayo sa milyong-milyong anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos, sa makalangit na santuaryo, ang tunay na iglesia ni Kristo, na ang mga pagkakakilanlan ay natatago sa langit. Nakarating na kayo sa Diyos, ang pinagmumulan at pamantayan ng katwiran para sa lahat ng tao, sa iningatang mga pansariling katangian ng mga taong matuwid na napanauling lubos sa pagkataong tulad ng kay Kristo. Maliwanag po, mga mahal naming taga-subaybay, ang binabanggit na iglesia na ang mga pangalan ng mga kaanib ay nakatala sa langit, walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Sa harap ng katotohanan pong ito, patuloy kaming nag-aanyaya po sa inyo. Sana po makatulong sa inyong ginagawang pagsusuri itong ating mga pinag-aaralan at loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na makasama po namin kayo dito po sa loob ng Iglesia ni Kristo upang kayo man, bagamat narito pa tayo sa lupa, nabubuhay tayo, ngayon pa lang ay nakatitiyak na tayo na ang pangalan po natin ay nakatala doon po sa aklat ng buhay sa langit. At sa darating na araw ng paghukom ay manahin po natin ang buhay na walang hanggan o kaligtasan. Kapatid na Iar, hanggang kailan dapat manatili sa loob ng Iglesia ni Kristo ang tao upang maligtas? Pakinggan natin ang sagot dito sa Mateo sa 24:13. Dinggin natin, mga mahal na taga-subaybay, ang pahayag sa atin ng Biblia. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Alinsunod sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kapatid na Jerry, katumbas lang ito na hanggang wakas ng buhay Opo. o wakas ng mundong ito, kailangang manatili tayo sa loob ng iglesia, manatiling nakatala ang ating pangalan dito, sa paraang ingatan natin ito, sumunod sa mga kalooban ng Diyos, patuloy na magbigay kasiyahan sa Kanya, pagkaganyan, nakatitiyak din tayo ng kaligtasan. Mga mahal po naming taga-subaybay, sa buhay na ito, habang tayo ay narito po sa mundo, marami tayong gustong tiyakin sa ikabubuti po natin. Nais nating tiyakin, sapat ang ating pagkain. Sapat ang mga panustos natin sa ating mga pangangailangan. Subalit sa ibabaw ng lahat, tiyakin po natin ngayon pa lamang. Ang pangalan po natin, nakatala doon sa aklat ng buhay sa langit upang tayo ay maligtas. Mangyayari po yon kung tayo po ay kabilang sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Patuloy po ang aming pag-aanyaya sa inyo, ipagpatuloy ninyo ang pagsusuri. At nawa po, nakatulong po ang ginawa nating pagtalakay ngayon. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay,
inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, Opo. salamat po sa liwanag ng iyong mga katotohanan. Opo. Muling ibinahagi namin sa aming mga taga-subaybay Opo. ang banal mo pong kalooban Opo. upang magtamo ng kaligtasan ng kaluluwa ang lahat ng tao. Opo. Pagdating ng araw ng paghukom, kailangan po nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Amen. Panginoon naming Hesukristo, lumalapit po kami sa iyo. Opo. Ipamagitan nawa sa ating Ama ang aming mga panalangin. Opo. Gayon din ang ginawa po naming pag-aaral. Amen. Panginoong Diyos, sa muling paglapit namin sa iyo, Opo. higit sa amin, lagi mo pong ingatan Opo. ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo, Amen. ang pinakamamahal naming kapatid, Opo. ang kapatid na Eduardo Manuel. Amen. Hinihiling po namin ang lahat Opo. sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isaradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugo at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong pook.